Amen. Amen. Praise God. Papuri po sa ating Panginoon. Ayan, patuloy po tayo na matagpuan ng ating Lord na nagpupuri sa Kanya sa buong araw. Purihin ang Panginoon ngayong araw ng linggo. Amen po. Amen. Let's give our Lord a big hand. Amen. 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 Purihin ang ating Panginoon. Welcome po sa bawat isa, and syempre naman po, welcome din po sa lahat ng nanunood ng ating recorded live or ng ating video. Welcome po kayong lahat. Mag-comment lang po kayo para po sa mga susunod na worship service natin ay kasama na po natin kayo physically. Makapag-fellowship po tayo ng sama-sama. Amen? Amen. And we are looking forward para po sa ating paglago, pagrami pa ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Amen po, para sa Panginoon. Amen po, for God's glory. Amen po, lahat po ng ginagawa natin ay for God's glory. For God's glory alone. Amen po. At ayan, bago po natin simulan ng ating worship service po ngayon, ay tayo po ay magbasa ng ating salita ng ating Panginoon. Sa mga kawikaan, 28. Sabay-sabay po natin itong basahin, ang matuwid at ang masama. Sabay-sabay po tayo. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol, ngunit panatar ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala. Ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Ang pinunong sa mahihirap ay sumisira, ay tulad ng sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwayin sa batas, ngunit kalaban nila ang mga tao ay tumulaban. Hindi alam ng masama kung ano ang katagulan, ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh, lubos itong maiintindihan. Mabuti na ang mahirap na mamuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng paturuan ay mauwi sa mawawain at anunin sa nangangailangan. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kausan ay kasuklam-suklam. Ang tumutukso sa mabuti upang magpapasama ay magbubulit sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang paglagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang masamang hari ay tila leyong mabagsik at nakakatakot na parang osong mabulis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit, ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawi. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan, at ang taong ito ay hindi dapat tulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ang magsasamang masipag, ngunit naghihirap ang taong tamad. 20. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay darating. Ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan, kaya sa taong panay ang pagpuri kahit di nararapat. Ang anak na tinakawan ng kanyang magulang at sabihing ito'y hindi kasalanan ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. 25. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh uunlad ng kabuhayan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susupain ang nagbubulag-bulagan. Last verse, kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagpupupli. Ngunit kapag sila ay wala na, ang mabuti dumadami. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon.
Maraming salamat po, Lord, sa reminder na ito, Panginoon, Lord. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Ikaw lamang ang malugod, Panginoon. Ang aming mga puso ay patuloy mo, Panginoon, na pakumbabain, O Panginoon. Maraming salamat po sa inyong oportunidad na ibinigay sa amin na makapagpuri at makapagpasalamat po sa inyo. Patuloy ang pagpupuri at ang buhay namin ay para lamang sa inyo. Amen. Let's praise and worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Woo! Wow. Sige, set up muna natin. I know, lahat po tayo ay super blessed this day. Amen? Ang dami na, parang ang dami nang nangyari ngayong araw. Sobrang dami nangyari ngayong araw, and I know, lahat po tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung ginagawa po natin, lahat po ng ito ay hindi po pagsasayang lang ng oras, mga kapatid. We're investing something special, lalo na po sa heaven. Ayan, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Ayan, o, gabi na. Ayan, gabi na pala. Oh, meron na tayo evening service dito sa CFICC Seoul. Nakakatuwa kasi I know na unti-unti, mga kapatid, ang mga panalangin natin ay patuloy na katatagpo niya ng Panginoon in His perfect timing. Even our brothers and sisters na pinagpipray natin na talagang dumalo dito, you know, na si Lord ang kakatagpo sa kanila. Amen? Amen? Huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong mapagal. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong ma-discourage, mga kapatid. Kasi all things will work together for good for those who love the Lord. Sino po ba nagmamahal sa Panginoon? Amen? Lahat po tayo nagmamahal sa Panginoon, and we're doing this for the glory of the Lord. Amen? Just like what the message of the Lord kanina umaga, we're doing this for the glory of the Lord. Whatever we do, wherever we go, saan man tayo dagdag ng Panginoon, we're doing this for the glory of the Lord. Amen? Hindi lang po to kunyang-kunyang lang na ibinibigay natin. Ito lang yung time ko na may ibibigay sa Panginoon. Ito lang yung kakarampot kong effort, talent na ibibigay ko sa Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Pinapaalala po sa atin ng Panginoon yung ginawa niya. Yung ginawa niya para sa atin. It is the best thing na ibinigay niya po sa atin. Yung salvation na ibinigay niya po sa atin. And ngayon po, nararapat lang po, the best ang ibigay po natin sa Panginoon. Amen? Ito todo na natin, amen? Yes! Todo na! Sabi nga na talagang binanggit pa, may sikat na artista, sabi niya, todo na to! Di ba? Amen! Hallelujah! Todo na para sa Lord! Puno ng pag-ibig
sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagmimili sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay nagmimili sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo bigay, come on! Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo bigay, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tingin, todo sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay, todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Yes, Lord! Hallelujah! Todo na to, Panginoon. Dahil grabe ka, Panginoon. Grabe ka sa buhay po namin, Panginoon. At itutudo na po namin, Panginoon, ang paglilingkod namin, Panginoon, sa inyo. Lord, hindi po alintana, Panginoon, ang pagod. Hindi po alintana, Panginoon, ang puyat. Hindi alintana, Panginoon, na marami pa po kaming dapat gawin. Pero Lord God, ang sarap po, Lord God, na unahin ka, Panginoon, sa araw na ito, Father God, sa gabi na ito. Thank you, Lord. Sabi nga po sa iyong verse, Father God, better is one day in your course than thousands elsewhere, Father God. Better is one day in your house of worship than thousands elsewhere. Lord, thank you. Dahil hindi po kami nag-absent ngayong araw na ito. Lord, thank you. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon to worship you alone. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, ibinibigay po namin ang buong pagsamba at pagpapasalamat sa inyo. Lord, ang buhay po namin ito ay para sa iyo. Ang puso namin ay alay lamang namin sa iyo. At ang isip namin, Panginoon, ay patuloy na nakalaan at naka-focus lamang sa iyo, Father God. Lord,
Thank you, Jesus, for this great ministry, Lord God, na ibinuksan mo, Panginoon, sa lugaring ito, Lord God. Thank you, Jesus, for this mighty ambassadors of yours, Father God, na patuloy na handa, Panginoon, to stand up, Father God, to stand up for the truth, Lord God, lalo na, Panginoon, sa lugaring ito, Father. Lord, we thank you for these lives of these people, Lord God. Lord, continue to anoint us, Lord God. Continue to use us, mold us, lead us, fill us, use us, send us, Lord God. Here we are, just like what Samuel said, Lord God. Here I am. I'm listening to you, Lord God. Here I am, Lord. Here I am. Here I am, Father. Here we are, ready to serve. Here we are, ready to share your gospel. Here we are, ready to give our talents for you, Lord, for your glory alone. Here we are. Here we are. Handa po kaming magpapalo, Lord God. Handa kami, Panginoon, magpadisiplina, Panginoon. Kung kinakailangan, Lord God. Prune us, Lord, to be a better Christian, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Sa Panginoon, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi magkakain lahat sa'yo. Sa'kin, naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ganda, hindi na panagan sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo sa habang panahon, natatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintahin iyong dinggin, kalakip ng awitin. Isa po, Panginoon. Sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya nagkakatay, hindi nagpapagod sa pag-alon. Sa buhay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon,
Sintahin iyong dibdib, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi nababagal sa pagkalo. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Ito po ang panata namin, Panginoon, sa inyong harapan. Ito po ang panalangin ng bawat anak mong naririto. Ito po ang pangako namin at panunumpa namin sa inyo, Panginoon. Na kami, Panginoon, sumusumpa na kami iyo lamang, Panginoon. Ang puso namin alay sa inyo. Ang buhay namin handog sa inyo. Ang lakas namin ay para sa inyo. Ang lahat-lahat ng meron kami, Panginoon, ay alay lamang namin sa inyo. Jesus, you deserve the highest praises and honor, glory and adoration, Father. Gaya ng dagat na listen to your people. Wagas na pagsinay iyong dinggin, kalakip ng bawitin. Panginoon, sa gabi pong ito, kinatagpo mo po ang bawat isa. Panginoon, batid niyo po ang nasa puso namin. Wala po kami may tatago sa iyo, Father God. Lord, thank you, Lord, for touching our hearts, for this very moment of time, Lord God. Thank you for your presence, Lord. Lord, thank you. Dahil patuloy niyo po kaming kinocomfort, niyayakap, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, thank you. Dahil patuloy niyo kaming sinasamahan, Lord God. Lord, whatever we do, patuloy po ang kaluwalhatian lamang ninyo, Panginoon, ang maitas namin. Lord, ang pangalan niyo lamang sa buhay namin ang maidideklara at maitataas, Panginoon. Let your name be lifted in our lives, in our families, in our ministry, Lord God. Let your name be lifted in our work, in our business, in our decision, Lord God, even in our marriage, even in our small family, Lord. Lord, let your name be lifted in our lives. Let your name be lifted in our church. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa oras po na ito, Panginoon, ipinapanalangin po namin ang gawain ito. Patuloy po, Panginoon, na kayo po ang lumukob sa amin. At patuloy, Panginoon, na matagumpayan ang victory, Lord God, na gawain ito, Panginoon, ay mapangyari, Father God. Lord, thank you for the life of your servant. Patuloy, Panginoon, magiging mensahero mo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, bless him, anoint him, Lord God. With your double portion of your anointing, multiple portion of your anointing be upon him, Lord God. The wisdom, the knowledge, Lord God, from yours, Father God. Ay patuloy, Panginoon, na mag-overflow sa kanyang buhay, Father God. Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita, reveal unto us, Father. Reveal unto us. May sasabihin ka, Panginoon, sa bawat isang naririto. And Lord, open our ears, our spiritual ears, spiritual hearts, spiritual eyes, Lord God, open it. Patuloy na din po kami mabulag, Panginoon, kundi kami maliwanagan, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, we thank you for this wonderful night, for this wonderful evening. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Hallelujah! Palakpak po sa Diyos na buhay! Woo!
Amen. Thank you, brother. Amen. Ayan, ngayon naman po. Ay, sino pong na-bless? Of course, lahat po na-bless. Amen po. Of course, Kristiyano ako, na-bless ako. Amen. Ayan, ngayon naman po, ay dadako tayo sa testimony time and tell your story. Is there anyone who wants to volunteer po? Yung mga hindi po natin naririnig para makapag-testify po dito. Mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon kung gaano tayo na-bless. Amen po. Ayan, sige po. Huwag po tayo mag-unahan. Wait lang, namimili ako sino yung nakataas ang kamay. Si Kylie. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Sige po, punta na po dito sa harapan. Ayan, praise God. Congratulations, sis. May anak po pala siyang kasama. Ayan, si Sis Friza. Amen. Thank you for the opportunity, Miss Lenny Lou. Ayan. So as we all know, kami po ni Sis Sky, nag-work po kami during Sundays po, no? And maybe yung testimony ko, it covers a little bit of my life story dito sa Korea. Since nung nag-start akong nag-work dito, I attended Korean church. And then, it's good listening to preaching every Sunday or Wednesday kasi minsan hindi kami nakaka-day off ng Sunday. So Wednesday, nag-attend ako sa dito ng Wednesday services. So I attend and then I listen and it's really good. Pero, walang serving. Yes. And then, later on, as we grow in the Lord more, as we have more women's fellowship dito sa church natin, one thing that I learned really is serving. That life here on earth is composed of serving other people, serving the Lord, because when you serve other people, and then you are serving the Lord. So in connection sa work po namin ni Ate Kai, ayan. So, oftentimes in our work, we would see ourselves not enough. We would see ourselves na hindi important sa workplace namin. So, sometimes here in Korea, yung worth mo sa isang trabaho is how you contribute financially, di ba? And yun yung nature ng work namin, it's selling. So, kahit nagaano ka kasipag sa other things, like in cleaning, mga ganon, hygiene sa office, yung worth pa rin is nakadepende doon sa kung nakakabenta ka o hindi. So the past months, it's been the struggle for the three of us Filipino team na yung hindi kami nakakabenta. So meron yung time na, hindi kami enough, ganon. But later on these 2 weeks, nakita namin yung working ni Lord, hindi sa grupo namin, pero sa grupo po ng mga Vietnam. So nakakabenta po sila ng mga 5 years, 10 years, 20 years. So yun actually yung goal namin sa team namin, pero hindi siya nangyari. Ang ginawa ni Lord, pinunta siya sa Vietnam team. So sometimes, the blessing of the Lord, it doesn't really, hindi siya yung diretsyo na ibibigay through you or through the Philippine team, yung desire namin. However, ang ginawa ni Lord, yung blessing, it's for the whole company, but it's through the Vietnam. So parang realization that you will always have to think that you are enough. Yes, you always have to think that you are enough and you can do more. Pero let not the thinking that you are not enough affect your whole being. Because you are enough, you can do more, but you are a blessing and then you are being used as a blessing. Yun lang po. So next po, si Ate Kai. Thank you. Ay, pasta mic pala ito. Tagal mo ng dentist tayo mo ni. Hinihin pa. Oh, yan ang tissue. Bakit? Pakilabas. Labas ang tissue.
Pamiyak na. Ayun, gusto ko magpasalamat kay Lord sa buong linggo. Actually, parang tagal na ulit na nakapag-church kasi nga dahil busy sa work and at the same time kasi medyo limited din yung day off ko dahil nga uuwi kami ng Pilipinas kaya kailangan ko mag-ipon not unless hindi ako papayagan ulit. So ayun, salamat sa Lord kasi meron tayo nito CFICC Soul na ayun, every Sunday talagang makakapag-church na kasi nga after work siya. So salamat sa Lord sa blessing ng ating, lalo na ngayon na meron na talaga tayong ganito, may church na talaga tayo. And yun, hopefully makapag-invite tayo ng marami pang souls na makapag-invite tayo na makapunta po sila dito. Mabahagian po ng Lord. Ayan. Ayun, isa pa dun sa parang thank you ko din kay Lord yung nakaraan may na-receive kasi akong message about tawag dito yung sa VIP sa may outlet. So ayun. So parang kakabili mo ng kakabili, hindi mo na mamalayan VIP ka na. So parang na-realize ko. So parang yung ginagawa natin kay Lord, wag tayo parang kung feeling natin walang nangyayari. Hayaan mo lang, darating yung time, hindi mo alam, VIP ka na rin pala kay Lord. So ayun. So patuloy lang tayo sa gawain kay Lord. Pasalamat po. Nagpalit. Ayan, salamat po sa ating Panginoon sa mga testimonies. Talagang sila po ay very important people sa ating mga buhay. Of course, tayong lahat, very important people tayo ng ating Panginoon. At yan, ngayon naman po at tayo ay dadako naman sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Tawagin po natin ang ating pastor, si Pastor Chris Alzama. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung bang palakpak na parang sobrang marami natin. Aming dakilang Diyos, patuloy ka namin itinataas sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Kami, Panginoon, ay mag-aaral muli ng mga salita. Hindi kami magsasawa, O Diyos. Ganito ang buhay, paglingkuran ka, at paglingkuran, Panginoon, ng mga tao nasa paligid natin. Salamat po sa pagkakataon na nakikinig ulit kami ng mga salita. At naiintindihan po namin, Panginoon, na ito po ay pagtatanim. Upang meron po kami nanihim, o upang meron po manihim ng mga susunod pong henerasyon. Salamat po, Panginoon, pagkat binigyan niyo kami ng bagong lugar upang may paranas po, Panginoon, at may kapangyarihan sa mga taong darako, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ng ministeryo, ang banal na Espiritu, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At sa mga makakapakinig dito, O Diyos, patuloy niyo po silang katagpuin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, ipakilala, Panginoon, ang iyong kakayahan, na iligtas, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa, O Diyos. Maging, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, pisikal, spiritual, financial, O Diyos. Ito po ang pangako niyo sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang mga sisidlan namin ay patuloy niyo pong punuin ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so, sino excited? Amen! Hindi lang dalawa yung kinakausap ko dito, lahat tayo. Kasi, Amen! meron tayong dalawang kapatid dito na talagang isa sa mga anong tawag dito, isa sa mga nanalangin, ano? Ewan ko kung nanalangin sila. For sure naman nanalangin yung mga yan. Amen! Paningin nyo nga kung nanalangin sila. Nanalangin ka ba? At naniniwala ko na ang kanilang mga panalangin ay balang araw sila ay makadalo sa bahay panambahan. Amen! At sabi ko nga, tapat ang Panginoon, gagawa siya ng paraan
upang mangyari or may sa katuparan ang kanilang mga pangako, ay ang kanilang mga pangarap Amen. na makadalo sa bahay panambahan. Kaya nga, dahil sa inyong dalawa na patuloy na nanalangin kasama ng ating mga kapatiran, ay eto na yung kasagutan ng mga panalangin na every Sunday makakapag-join na kayo or makaka-attend na kayo sa church. Pero gusto kong banggitin ito na ito ay simula pa lang. Amen. Hindi tayo nag-open ng church dahil gusto lang natin or dahil meron tayong dalawang kapatiran na gustong maka-attend ng church. Ito ay niloob ng Panginoon. Amen. At siya mismo or siya lang ang makakagawa ng paraan upang merong maligtas sa lugar na ito. Amen. So wala sa ating mga kamay. Yes. Okay? So we need to be clear that this church was founded through the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa buhay ng mga taong nanalangin Amen. at kasama niya. Yes. Amen. Amen po ba? Amen. So sa umaga pong ito, hapong ito, gabing ito, sorry. Dami Hapon umaga po. Ito yung manifestation na naiisip ko, Lord, magkakaroon ba kami ng first service, second service, and third service? Nabigla lang ako kasi nabanggit ito ni Pastor Demi. Sabi niya, bakit hindi kayo magkaroon ng first service? Actually, hindi ko naisip yun. Pero later on, naisip ko, nga, bakit hindi? Di ba? So, simulan nating mangarap. Amen. Simulan natin hingin sa Panginoon yung pagkakataon magkaroon ng mas malaki, mas malawak na gawain dito sa lugar nito. Amen. Yung space, hindi siya ganun kalaki. It doesn't matter. Yeah. Hindi nakatingin ang Panginoon sa lugar. Nakatingin ang Panginoon sa puso. Amen. Tama yung puso natin sa paglilingkod. Tama yung puso natin sa mga panalangin. Tama yung puso natin sa mga ano tawag dito, sa mga ginagawa natin na itataas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Then God will going to make a way para magawa, para mangyari yung mga panalangin na yun. Now, tonight, we're going to talk about prayer. But this prayer, this title, is something that what consistent prayer can do to our lives. Amen. What consistent prayer can do through our ministry, to our fellowship, to our family. Maraming tao na nananalangin pero hindi sila consistent. Okay? Maraming mga tao ang nananalangin pero hindi sila Christ-centered. Yung ba tipong lagi ka na lang humihingi? Amen. Okay? So, dito sa church natin, lagi ko pong sinasabi sa inyo na mas maganda yung tayo yung nagbi-bless kaysa tayo yung binibless. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen. At ito yung napakagandang makikita natin sa karakter ng ating Panginoon sa Kristo. Pumunta siya dito sa lupa not to serve Him. Dahil kung maiintindihan niyo po, siya po ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, Amen. ng buhay mo, at ng lahat na nakikita natin. And that's why He deserved our life, He deserved our effort, He deserved everything. Ibig kong sabihin, He deserved our service. Amen. Pero hindi niya yan ginawa. Pag kung mapapansin po ninyo, pumunta siya dito, not to be served, but to serve us. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba na ang panalangin ng ating Panginoong Kristo ay para tayo po ay makasama ng Ama pagdating ng araw. Siya, nananalangin siya. Siya po yung unang nanalangin para sa atin. Tama ba? Amen. Amen po ba? Amen. At yung manifestation ng prayer na yan ay makikita natin sa mga sakripisyo na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yung prayer niya, maligtas tayo, pero hindi na natiling panalangin.
yung prayer na yan ay ginawa niya mismo. Siya na ang nanalangin, siya rin ang gumawa. Tama po ba? Amen. Ang gusto ng Father, maligtas tayo. Pero hindi niya yung magagawa sapagkat napakarumi ng tao. Kaya ang panalangin niya ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo is that everyone will be saved through the Lord Jesus Christ. Yan yung prayer ng ating Panginoon. Amen. Tama po ba? Amen. That is the prayer of God. Kaya sa oras na ito, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo is all about the power of consistent prayer. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, makikita natin dito yung salitang prayer. Ganito yung sinasabi niya. Rejoice always, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Matagal na pinagpala sa Panginoon. Alam niyo po, during that time, sa panahon po ng ating Panginoon sa Kristo, kung mapapansin ninyo, sabi ko nga kanina, pumunta po siya dito sa lupa to serve us. At isa po sa pinakamagandang kailangan nating maintindihan, na pinakamagandang plano ng Panginoon para sa ating lahat, ay yung panalangin niyang pagdating ng araw makasama natin ang Ama. Kailan yung time na pinangarap kong, Lord, sana pagdating ng time, maranasan kita. Ano yung mga prayer natin na kung saan prayer na, alam niyo ba, mayroong dalawang klase ng panalangin. Panalangin para sa iba at panalangin para sa atin. At tatlo pala, yung isa, panalangin paghingi. Okay? Panalangin paghingi mula sa Panginoon. Okay, ganito. Alam niyo po, si Lord, ang nais niya sa bawat isa is that magkaroon po tayo ng magandang relationship. Tama ba? Amen. Magkaroon tayo ng magandang relationship at mangyayari lamang yan kung meron tayong tinatawag na consistent prayer. Wala nang ibang paraan upang magkaroon ng tamang relasyon, ng tamang ugnayan, ng malapit na relasyon ang tao at ang Diyos maliban sa panalangin. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng panalangin, nagkakaroon ng matatag na ugnayan ang tao at ang Diyos. At kaya gusto kong sabihin sa inyo ngayon, na kapag consistent ang ating prayer, napakaraming pwedeng mangyari. Amen. At kung titignan niyo yung lugar natin ngayon, yung kinaroroonan natin, is the answer of consistent prayer. Kung tumigil tayo sa pananalangin, kung tumigil tayo sa paghingi na ang Panginoon ay kumilos sa ating mga panalangin, wala tayong lugar ngayon. Amen po ba? Hindi natin sa Panginoon, Lord, kumilos ka sa buhay namin. Lord, kumilos ka sa lugar na ito. Lord, bigyan nyo kami ng lugar. Lord, bigyan nyo kami, Panginoon, ng mga workers. Lord, bigyan nyo kami ng mga tao makakasama namin. Lord, bigyan nyo kami ng ganito, ng ganon. Why? Because our intention is not for us, but for you, Lord. Gusto ko namin i-glorify, Panginoon, sa mga bagay na ibibigay niyo po sa amin. Nakuha niyo po. Amen. This is our prayer. At yung prayer na yan nagpatuloy. Yung prayer na yan, makikita natin na talagang iniluhod natin sa Panginoon. Amen. Ano gusto kong makita ninyo doon? Kapag yung panalangin natin consistent, hindi tayo nagsasawa, kahit gaano katagal yan, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, pagdating ng araw, didigdin yan ng Panginoon. Meron kapangyarihan o merong magagawa ang patuloy na pananalangin. Amen. And that's why I would like to remind you, this place must be a place of prayer and worship. Amen. Kailangan yung mga tao dito, worshiper. Kailangan yung mga tao dito, prayerful. Amen. Pag hindi ka prayerful, walang
Parang kalukuhan lang yung pangarap nating i-conquer ang South Korea. Because we cannot conquer this country if you are not in prayer. Kaya nga, every morning, di ba, meron tayong prayer devotion. Amen. Naglalaan tayo ng panalangin. Ipinapanalangin natin ang ating pamilya, ang ating church, ang mga kapatiran natin, ang mga leader natin, ang bansang Pilipinas, ang South Korea. Why? Because we understand that there is power in prayer. Amen. May kapangyarihan, lalong-lalo na kung ang nananalangin ay mga righteous people. Lalo na kung ang nananalangin ay mga manalapit sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen. Amen po ba? Lalo na kung ang nananalangin ay talaga kinalulugdan Amen. ng Diyos. There is power in Pray. consistent Consistent prayer. Sige, tapikin mo yung katabi mo. Huwag ka matutulog. Uy, gising. Huwag ka matutulog sa Meron po sa Genesis chapter 25, verse 21. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife, Rebecca, became pregnant. Sino gusto mabuntis dito? Rebecca, ay, si Rebecca, si Sarina. Amen po ba? Wow, alam yung schedule. May schedule. The pressure. Ayan. Alam niyo po, sa Bible, meron po mga nanalangin, okay? Merong mga nanalangin at ang panalangin nila para sa ibang tao. Tama ba? Amen. May mga nananalangin na minsan napakatagal sagutin ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Pero dahil sa tulong ng mga taong nasa paligid nila, ng mga taong malapit sa kanila, dahil sa mga pananalangin ng mga taong malapit sa Diyos, pinapakinggan sila ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Ito po, kung mapapansin ninyo, imposible, no? Parang sa paningin ng tao, napakahirap ng magbuntis ito. Kasi sobrang tanda na niya. Pero dumating yung time na kung saan meron pong consistent na panalangin, meron pong isang tao na consistent ang kanyang pananalangin at alam niyo po, pinakinggan siya ng Panginoon. Amen. Yung the word on behalf means praying for someone, not for your benefits, but for the benefits of others. Yung pananalangin natin, minsan, kailangan natin maintindihan that there is power for the benefits of others. Nakuha niyo po? Kaya nga, di ba? Nag-lay hands tayo, nag-pray tayo, pinag-pray natin yung mga kapwa natin, kaibigan natin, anak natin, asawa natin, yung mga taong may sakit, tama ba? Pinag-pray natin sila. And it's biblical. Tama po ba? At kapag yan nagpatuloy, naniniwala po ako, na lalong-lalo na kapag ang nagpipray, talagang kinalulog ka ng Panginoon. Diritin ng Panginoon ang kanilang Hindi mo sa katabi mo, huwag kang magsasawang manalangin. Huwag kang magsasawang mag-pray. Kaya every morning, mag-join na kayo, magdala pa kayo. Kaya huwag kang matutulog. Meron po ba? A mature Christian is not focused. He is not focused on his personal agenda. Bakit natin nilagay yun? Minsan sa mga prayer natin, masyadong makasarili. Diba, Lord, pagpalain mo ako, Panginoon, Lord. Gusto ko ito, Panginoon, Lord. Ganito, Lord, ganito. Diba, tao ba kayo gano'n? Mga ganun ba kayo? Minsan tayo, di ba? Ganun tayo. Lahat, pas, lahat. Ano naman lahat tayo? Gusto natin ng blessing. Lord, bless us. Pero isipin ninyo, ang tagal na natin humihingi sa Panginoon. Thank you, Lord. Di ba? Ang tagal na natin humihingi. And I think, kailangan natin mag-level up sa ating mga panalangin. Sabi dito, ang isang Kristiyanong mature, ang isang Kristiyanong matatag, ang isang Kristiyanong malapit sa Panginoon, enough for personal favor. God knows whether we need it or we just want it. We need to stop
very personal prayer life. Lagi na lang sa atin, Lord, gusto ko ng ganito, Lord. Pwede naman, ganito, Lord. Baka naman. Baka naman, Lord. Ganito. Alam niyo po, i-level up na natin yung prayer natin. Alam ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Hindi ko sinasabing huwag kayo humingi. But I would like to encourage you. Dapat yung prayer natin pasulong. Hindi Makabig. paurong. Tama po ba? Kapag nag-pray tayo, Lord, I want to bless this person. Automatically, kapag ganun yung prayer mo, God will going to pour out His blessing upon your life. Because your prayer is to bless others. Amen. Tama po ba? Amen. Kapag consistent ka na ang character mo, Lord, use me so that this person will going to know you and accept you as Lord and personal Savior. Amen. Ano gagawin ng Panginoon? He's going to use you bilang instrumento sa kaligtasan ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Pag consistent ang prayer natin, napakaraming pwedeng mangyari. 1 Samuel chapter 25 verse 24, they build an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered his prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. You know, during that time, matindi ang pagsubok ng mga Israelita. Hindi basta-basta yung pinagdaanan nila. Pero dumating sa time na meron pong nanalangin, isang tao na kung saan malapit sa Diyos, at ang panalangin niya ay pagalingin at makalaya ang mga taong ito, ang mga Israelita, mula sa isang matinding pagpapahirap o matinding pagsubok. Kaya mayroong isang nanalangin at alam niyo po, pinakinggan siya ng Panginoon. On behalf of David's prayer and sacrifices, God answered his prayer and they will be able to experience freedom. Kaya sa pananalangin, napakahalagang maintindihan natin kapag tama yung puso ng mga tao na nanalangin in behalf of us, mararanasan ng mga tao yung breakthrough sa kanilang buhay because of the consistent prayer of someone who is very close to the heart. Amen po ba? Amen. Gusto ko sana lahat tayo malapit sa puso ng Diyos. Amen po ba? What is the power of consistent prayer? May tatlong bagay dito. Unang-una, it steer the heart of God. Kapag patuloy tayo nananalangin, hindi mapakali ang puso ng Diyos. Para mag isang tatay na kung saan yung anak niya patuloy na humihingi, ay, bilhin mo ko nito. Pagdating niya galing trabaho, sabi niya, ay, ganyan mga anak natin, ito, nangungulit lagi, pero malapit ko na siyang bilhan. Basta mataas ka daw Tay, sa mat. bilhin mo ako nito. Tay, pwede namang, baka pwede namang ganito, di ba? Bilang isang tatay, ano yung nasa puso natin mga tatay? Gusto natin, no? Ibigay yung pangangailangan. O minsan hindi pangangailangan, yung gusto. Di ba? Kasi gusto natin silang mapasaya. Gusto natin makita yung mga anak natin na may ngiti sa bulat na alam. Same thing with our Father in heaven. Kapag tayo patuloy tayong nangungusap, patuloy tayong lumalapit sa Kanya, patuloy natin siyang nilalambing. Diba? Posibleng hindi tayo pakinggan ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Nararanasan ba ninyo yan? Sa inyong mga buhay? Consistent prayer stir up the heart of the Father.
Amen. Amen. Isaiah chapter 38 verse 5. Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life. Grabe, no? Mamamatay na siya. Pero dahil sa consistent prayer, pag-iyak, nakita ito ng ating Panginoon. Sabi niya, nakita ko ang iyong mga luha, nakita ko ang pagpatak ng iyong mga luha, nakita ko ang iyong pag-iyak, nakita ko ang kalungkutan sa iyong mga mata. Dahil dyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Tutunayan ko sa iyo, mahal na mahal niya. Ganun po ang karakter ng ating Ama. Amen po ba? Mahal na mahal niya tayo. All we have to do is to consistently talk to Him, be open to Him, kasi naiintindihan niya tayo. Siya ang gumawa sa atin and He understands our weaknesses. He understands everything about us. Kaya I would like to encourage you mga kapatid, huwag tayong magsasawang kausapin ang ating Panginoong nasa langit. Consistent prayer. Second, it unveils the blessing or the answers of God. Kapag consistent tayo sa ating pananalangin, binubuksan nito ang mga pagpapalang nakalaan para sa atin. Sinasagot tayo ng Panginoon. Pwede naman tayo sagutin ng Panginoon sa pamamagitan lang ng isang panalangin. Pero alam niyo po, nakikita natin sa Bible, maraming mga tao ang ginawa yan pero hindi sila pinakinggan. Kasi gusto ng Panginoon, the more na lumalapit tayo sa Kanya, the more na kinakausap natin siya, the more na nagiging malapit tayo sa Kanya. So that is the purpose. The purpose is that God wants us to become closer to Him. Kasi kapag naging close tayo sa Kanya, mas ibinubuhos niya yung mga pagpapalang nakalaan para sa atin lahat. Kaya kung makikita po ninyo kung sino yung mga prayerful, sila yung mayroong kapayapaan, it's a blessing. Sila yung mga joy, it's a blessing. At kasunod po niyan ay yung mga material na blessing. Amen po ba? Amen. Sa panahon natin ngayon, I don't think so na hindi tayo pagpapalain ng Panginoon kung tayo po ay nasa sitwasyon na kung saan patuloy natin siyang iniuna, patuloy natin kinakausap siya, patuloy natin binibigay yung time natin sa Kanya. God is going to show His power, show His blessing upon each and every one of us. Amen po ba, kapatid? Amen. Matthew chapter 21, verse 22. If you believe, ang sabi doon, in prayer, you will receive whatever you ask for. Sabi doon, kung maniniwala ka, matatanggap mo ito sa pamamagitan lang ng ano? Panalangin. So may mga panalangin, may mga bagay na hinihingi tayo, na hinihintay tayo, but if we are not consistently praying for it, or for this request, or for something na gusto natin magkaroon, pag hindi consistent ang ating mga panalangin, hindi po yan ibibigay ng Panginoon. Tama po ba? Kailangan maging consistent tayo. Gusto mong magkaanak? Maging consistent ka sa panalangin. Amen. Gusto mong magkaroon ng boyfriend, ng girlfriend? Maging consistent ka sa panalangin. May mga pangarap ka para sa pamilya mo, may mga gusto pang ma-invest, may mga gusto mong gawin, then you have to be consistent in prayer. May mga gusto pang gawin sa buhay na kung saan napakahirap. Ano niyo po, walang mahirap sa Panginoon. Ang kasagutan sa lahat ng mga bagay na yan is that for us to be consistent in prayer. Amen po ba? Amen.
Sabihin mo sa katabi mo, be consistent in prayer. Remind mo siya. Sabi doon, if you believe, Consistent ka lang, you will receive whatever you ask Consistent ka lang sa through pag-stop. prayers. And pangatlo, ang sabi dito, consistent prayers keeps us or keeps the joy of the Lord in our hearts. Ano po ba ang pinaka-unang-unang binigay sa atin ng Panginoon na blessing when we receive Him is what? Hindi ang material na bagay. Okay? Hindi kung anumang mga bagay na nasa mundong ito. When we accepted Jesus, yung unang-unang na binigay, unang-unang blessing na binigay niya to sa atin ay yung salitang J-O-Y. Meron tayong kagalakan. At sa kagalakan na yan, merong kapayapaan. Di ba? In the Bible, makikita po ninyo yung mga disciples. Marami silang na pera, may mga kanya-kanya silang mga trabaho, may mga kanya-kanya silang ginagawa sa buhay. Yeah. But when they encounter Jesus and receive Jesus as their Lord and personal Savior, ano yung natanggap nila? Material na bagay ba? Hindi. Joy. Joy. Nagkaroon sila ng kagalakan. At yung kagalakan na ito, hindi na ibigay ng mga material na bagay na meron sila. Tama ba? Hindi na ibigay ng mga posisyon na meron sila, ng mga kasikatang meron sila. Yung kagalakan ito ay naibigay lamang sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa ating Panginoong Hesukristo. At yung kagalakan yon ang nagbigay po sa kanila ng kapayapaan, karunungan. And then later on nakita po ninyo yung buhay nila, anong ginawa nila? They obey, they follow Jesus. Sabi ng Panginoon, halika dito. Ngayon, mangingisda ka, sumunod ka sa akin, gagawin kitang mangingisda ng tao. Amen po ba? Amen. So na-experience nila yung kapayapaan, na-experience nila yung joy, na-experience nila yung something na hindi nila naranasan during the time na wala sa kanila ang ating Panginoon Hesukristo. And this is it, mga kapatid. Dito nagsimula ang kanilang buhay. At patuloy nilang kinatagpo, kinausap, pinaglingkuran hanggang sa mga huling araw ng kanilang buhay. And I would like to challenge you, CFICC Soul. Ito ay simula pa lang. At marami pa tayong pagdaraanan. Amen. I would like to challenge you. Hindi tayo nandito para lang dumami. Nandito tayo dahil ang gusto natin may mga kaluluwa na kung saan makakatanggap sa Panginoon. At mangyayari lamang yan. Hindi sa pamamagitan ng mga personal effort lang. Mangyayari lamang yan kung tayo ay patuloy na mananalangin. Amen. Because through prayers, lalong-lalo na lagi ko sinasabi sa ating sa ating morning devotion, name at least 5 people. Name at least 5 people. Okay? Yung kilala nyo. Okay? Name at least 5 people na ipagpe-pray ninyo para pagdating ng time, makakilala sila sa Panginoon. Okay? 5. Simulan nyo, 2. May kakilala kayo dyan, isama nyo. Tanungin yung pangalan. Okay? So, mangyayari lamang yan kung tayo patuloy na mananalangin. Be prayerful. Kahit nasaan tayo, na pwede natin kausapin ng Panginoon. Malapit ang church dito. You can come and pray. Diba? Amen. Most of the day, sa mga susunod na araw, meron na tayong lugar, makikita ninyo ako dito. You come and pray. Amen po mga kapatid? Amen. Join me in prayer. After work, you come and pray. Yung mga nandito, at least 10 to 15 minutes, you come and pray. Hindi nyo kaya pumunta dito, you pray doon sa bahay ninyo. Amen po ba? Punuin natin ang lugar na ito sa pamamagitan ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita.
Salamat po, Panginoon. You reminded us of how prayer can change our life. Naging ang perspective namin, Panginoon, na babago kapag kami po ay bumababa o nagbababa sa panalangin. Dalahin ko, Panginoon, ang bawat kapatiran na nandito ngayon, naranasan po nila, mas lalo pa nilang maintindihan, Panginoon, prayer must be our foundation. Everything na ginagawa po namin, kailangan kinakausap ka namin ng Diyos. Lahat, Panginoon, ng mga dapat, mga pinaplano po namin, gusto namin gawin sa buhay, Lord, kailangan nandun ka. Kailangan, Panginoon, inuuna ka. Kaya ako, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, marami ka pang gagawin, O Diyos, sa church na ito. You are going to use this church, O God, every one of us, upang marami pang mga tao maligtas. We are praying, O God, continue to use us. Continue, Lord, to use ourselves. Use our talents. Use us, Father God, for your glory. Use us upang maabot namin ang mga tao na sa paligid po namin. Hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po. Pagpalain niyo pong bawat isa. Patuloy na gamitin kami para po sa lalo-alhati ng itong pangalan. Salamat po, Diyos. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Yes, Jesus. Worship you, Lord God. Yes, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, Lord. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is healing, there is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is freedom in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain, break every. There is blessing in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, to break every chain, break every chain. There's power in prayer, amen? There's power in consistent prayer. For God's glory, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!
Amen. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako naman tayo sa tithes and offering. Ito po yung ating pagsunod sa ating Panginoon, ang pagbibigay ng ating mga kaloob. Ayan, sabi nga po sa Malakay 3:10, na kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, bubuksan niya ang durungawan ng langit ng mga pagpapala na halos wala na tayong mapaglagyan at wala na tayong ibang gagawin, kundi i-share pa ito sa ibang tao. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon po tayo po ay dumako na po at dito po sa ibaba ay maaari po natin ilagay ang ating mga kaloob. At pagkatapos ay atin po itong ipapagawa. There is blessing in the name of Jesus. There is blessing in the name of Jesus. So break every chain, break every chain, break every chain. There is victory, there is victory in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, to break every chain. Amen. Ano yung ulam? Sige, pag-pray natin yung mga kaloob. Panginoon, salamat po sa mga kaloob na nalikom sa gabing ito. Kami pong iniaalay po sa inyo mga kaloob na ito, Panginoon, para sa iglesyang ito, Panginoon, para po sa inyo, Panginoon, sa kalalawang, Panginoon, ng ministry sa iglesia. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang may bigay, gawin po sa mga hindi nagbigay, Panginoon. Pagpalain niyo po kami po mga trabaho, mga may business, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na nandito, ang aming pong pamilya sa Pilipinas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so thank you sa bawat isa, and that's closing prayer. Salamat. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy namin ibinabalik sa lahat ng kapurihan. Pasasalamat at pataas, pinakamataas na pagsamba. At dalayan ko po, Panginoon, sa panibagong linggo ito. Dalayan niyo po kami. At patuloy, Panginoon, na may taas ka namin sa lahat ng mga bagay na binibigay niyo po sa amin pagkakataon na paglingkuran ka, O Diyos. Help us, Lord, to serve others. Help us to bless others. Nais po namin, Panginoon, na ikaw lamang makita sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa po namin. Lord, salamat po. Palain tayo ng Panginoon sa kapayapaan, pagmamahal, at patuloy na grasya ng Panginoon na siyang mananasan ng bawat isa, ng ating pamilya, ng ating mga personal na buhay. Ngayon at magpakailanman.